Ibinunyag ni Senate President Alan Peter Cayetano na may tangkang pababain siya sa pwesto sa darating na Lunes. Ayon naman sa ilang eksperto, inaasahan na ang banta sa liderato ng Senado. Batay na rin sa naging botohan ng bagong mayorya at minorya. Nagpapatrol, RG Cruz. Hindi muna matutuloy ang Legislative Executive Development Advisory Council meeting o LEDAC sa susunod na linggo dahil ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano may tangkang patalsikin siya sa liderato ng Senado sa Lunes. Sinasabi ng mga kasamahan namin, kinakausap at tinatawagan at yung iba'y tinatakot dahil kailangan daw magpalit ng Senate President sa Monday. Politika na po yun, isang tabi natin yun. Hindi po magulo ang Senado, ginugulo po ang Senado. That is to be expected dahil hindi nila akalain na ma-unseat si SP Tito and moving heaven and earth to place SP Alan. Solid naman yung 13 na bumoto for the change of leadership. 13 senador ang bumoto kay Cayetano noong Lunes kasama pa si Senador Ronald De La Rosa, siyang naiwan sa minorya ni dating Senate President Vicente Soto III. Wala namang sinanihang kampo sina Senador Miguel Zubiri at J.V. Ercito, kaya ayon sa mga eksperto sa politika madali itong yanigin. Bato could no longer appear because uulihin siya. The majority of Cayetano is 12. As against the minority, 11. It's really very tenuous. He has to watch his back every hour of the day. To say that it is unstable is an understatement. Ang basa ko dyan ay mukhang kung magkakaroon man ng bagong threat sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano, ay ito'y manggagaling sa bagong mayorya na iikot doon sa dalawang independent senators. Naniniwala ang mga eksperto na nakaangkla sa Senate leadership ang kalalabasan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, na malaki naman ang epekto sa halalan 2028 lalo na kung makonvict si Duterte at pagbabawalang humawak ng pwesto sa gobyerno. Kung mag-survive siya dito sa attempt sa impeachment ay malaki ang tsansa niya na manalo sa 2028. Doon sa mga kontra sa kandidatura ng Vice Presidente, ang habol nila dito talaga ay at least mailatag ang mga ebidensya, maipakita sa publiko at sa mga botante ang kahinaan politically ng Vice Presidente. Her candidacy will be harmed by a trial on the impeachment complaint. Therefore, they must do everything to prevent that trial from taking place. In the same manner that the group of Malacanang wants the trial to take place, because that will diminish to a great extent Sara's chances for 2028. Una nang dumistansya ang Malacanang hindi lang sa palitan ng liderato ng Senado, kundi pati sa impeachment process na ipinauubayanan nito sa Kongreso. Itinanggi naman ng bagong mayorya na nakasalalay ang impeachment trial sa liderato ng Senado. So lahat po ng kinakalat nila na ito po'y lahat na nagaganap para protektahan lang po ang isang tao ay hindi katotohanan. Hindi po kami magko-convict dahil lang po sa politika, hindi rin po kami mag-aakwit dahil sa politika. This leadership change, hindi ako kasama dun sa pagpaplano, pero I just know na it's been planned for months. It is a fact na nagkasabay dito sa impeachment. But we'll do our job. We'll go through the process. Pero kahit magkukonvene na ang impeachment court sa Lunes, walang kasiguruhan kung kailan ang aktual na paglilitis. Kasi sasagot pa ho ang Honorable Vice President. So wala pong dahilan na magmadali silang magpalit sa Monday, even if they will recycle another narrative to say that this is for the impeachment. Walang problema sa majority. We will convene as an impeachment court. I will not personally be a participant in convening of the impeachment court. Para naman kay Senador Panfilo Lacson, magandang hakbang para hilumin ang imahe ng mataas na kapulungan ang pag-convene ng impeachment court matapos ang insidente ng barilan sa Senado noong Miyerkules. RG Cruz, ABS-CBN News.